struggles in our employers, oh God, struggles in our family, oh God. Lord, kunin mo po lahat ito. Kunin mo po lahat ng mga kabigatan dito sa puso namin. Kunin mo po lahat, Panginoon, ang aming dinadala sa oras na ito. Turuan mo kami, Panginoon. Turuan mo kami, Panginoon, na ilatag sa iyong harapan, Panginoon, lahat ng bigatin sa aming buhay. Yan kung sinabi mo, Panginoon, sa iyong salita. If you cares, cast your burden upon the Lord, and He cares, and He will sustain thee. Command ng Panginoon yan. Hindi lang promise, kundi command. So who we are, what's the use of love if you will not honor the God? Diba? Let us learn to be open up to the Lord. Yung tipong, Lord, hinang-hina na ako. Lord, hinang-hina na po ako. Lord, wala na po akong patutunguhan. Hindi ko na alam kung sinong lalapitan ko. But there is the great promise of the Lord. There is a good promise of the Lord. If we humble ourselves and kneel and open up to the Lord, He will sustain thee. He will sustain thee. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Ako ay lalapit sa iyong harapan, puso ko'y luluhod sa iyong kabanalan, at kahit hindi man ako karapat-dapat, ngunit sa biyaya dugo mong nilaan, O Jesus, ako ay lalapit sa iyong harapan, puso ko'y luluhod sa iyong kabanalan, at kahit di man ako karapat-dapat, ngunit sa biyaya dugo mong nilaan, O Jesus, ako'y lalapit. Ang aalay ng pagpupuri sa iyo, ako'y hahawi. Itataas ang aking tinig sa iyo. Ako'y mananahan sa piling mo. Let us be a prayer for hearts right now. Ako ay lalapit. Ako ay lalapit sa iyong harapan, sa iyong harapan, puso ko'y luluhod sa iyong kabanalan, sa iyong kabanalan, kahit hindi man ako karapat-dapat, ngunit sa biyaya, hallelujah, dugo mong nilaan, O Jesus, ako'y lalapit. Amen. Praise the Lord. At aalay ng pagpupuri sa iyo, ako'y aawi. Itataas ang aking tinig sa iyo. Ako'y mananahan sa piling mo. Hallelujah. Bago ko ibigay sa mahal na pastor itong microphone, for we hear the word of the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. We praise God. I know the time is coming, running and running and running right now. Hallelujah. Praise God. Bow our heads. That symbolizes how
humbling down come to the holy throne. Let the Holy Spirit comfort you right now. Allow the Holy Spirit comfort you right now. Hindi ko man kaya comfort ko kayo, but I believe that the Holy Spirit, and let, huwag mong hadlangan ngayon sa oras na ito na ipadama ng Panginoon yung pwede kanyang tapikin at yakapin. Anak, nandito ako. Nandito ako sumbungan mo. Nandito ako makikinig sa'yo. There's a lot of plans in our hearts. There's a lot of plans in our hearts. But God will prosper in God's will. Praise the Lord. Hallelujah. Ama, salamat po. Walang sisidlan ng pasasalamat ng aking puso sa oras na ito. Sisidlan ng pagpumuri, katagumpayan mo, Diyos, na hindi namin magagawang lahat ng ito, Panginoon, kundi sa iyong habag mo. Ang habag at pagmamahal mo, Diyos, ay muli mong ipinalalasap araw-araw sa amin, O Diyos. The chaos in this world because of this COVID, Panginoon. Thank you so much for the protection of protection, O God. Thank you, Lord, for the blood of Jesus Christ, O God. Patuloy mo, Diyos, na pinalalasap sa amin, Panginoon. Thank you for this open door and open place, Panginoon, na kami magsama-sama at magpuri sa iyo, Panginoon, Lord God. Salamat, Panginoon, at kami po inyong ginagabayan, Panginoon. You're giving us the prescription, Panginoon. If the anxiety will come, there is the source and there's the prescription needed, oh God. The prayer you say in your word, Panginoon, and Philippians, oh God. If you're conscious, pag hindi mo lahat ng bumabagabag sa'yo, if you will offer it unto God, He will answer and give you peace. Pakatandaan natin, ang Diyos hindi nagkulang. Amen. Ang Diyos hindi nagmamali. Ang Diyos, ang pagmamahal ng Diyos. Kung hindi mo man maramdaman ngayon, alalahanin mo lang yung ginawa niya sa cross. Alalahanin mo lang araw-araw. If I remember that, the times of my chaos, in the time of my loneliness, if I remember the cross of God suffered on that cross 2,000 years ago, that symbolizes the grace and the love of God is there for us only to be saved. For us only na gusto niyang makasama. So don't waste our time right now. The time is coming nearer and nearer. Hallelujah, Lord God. Help us, Lord God, to be motivated, oh God, in serving you. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Padakilang iyong pangalan. Padakila, papurihan ang iyong pangalan, oh God. Lord God, I close this, oh God. Ikaw na kong bahala, Panginoon, sa mga ninulog na mga anak mo, sa mga puso inihihiyaw na mga puso nila, Panginoon. That your will be done upon them, oh God. That their hearts desire be upon them, oh God. Lahat po ng kalooban mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, mamawari sana, mangyari nawa, Panginoon, para sa iyong kapurihan at kadakilaan, Panginoon. Lord, thank you so much, and you deserve the highest praise. You deserve the highest praise, oh God. To you alone, oh God, be exalted. To you alone, we will magnify. To you alone, deserve the highest praise, oh God. Praise the Lord. Palakpakan po nga natin ang mahal na Diyos. Praise God, praise the Lord. Amen. Glory to God. Ayan, sino po na ang nabusog sa pag-aawitan? Amen. Ayan, tingnan niyo yung ating mga mukha. Pero medyo parang binagsakan na ng ano. Parang binagsakan na ng langit. Ayan. Pwede ba ngiti-ngiti naman dyan, mga kapatid? Hallelujah. So, ayan, napakasarap magpuri, di ba? Napakasarap umawit sa ating Diyos na ating sinasamba. So, Pastor, ayan, so dadako na ulit tayo sa pakikinig sa kanyang mga banal na salita, and we're asking everyone na ating napumuksan ang ating puso, ang ating isipan, ang ating tainga. Kung may mga naka-airpod pa dyan, pakitanggal na mga kapatid, para atin po mapakinggan, di ba, yung salita o tinig ng Diyos sa araw na ito para sa atin. Ayan, so palakpakan muli natin ang ating Diyos na buhay para sa kanyang salita sa umagang ito.
Wala na nakita si Bunsa, oh. Nakatakit Pati yung tanat. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Kala ko Biyernes Santo ngayon. So, isa pong mapagpalang umaga po sa bawat isang mga kapatid. Alam po natin na sa sitwasyon, lalo po sa atin ngayon, is medyo grabe ang sitwasyon sa atin ngayon. Doon sa bulgo po, halos araw-araw may namamatay. Halos araw-araw nagbibigay ako ng misis ng condolence. Kahapon 3 na naman. Kaya sabi ko, naglalagas ata ang tao. Daming pan. Alam po ba mga kapatid, mas manisipin na maraming umiiyak kahit sa social media dahil nawawalan sila ng mahal sa buhay dahil nasa pandemic na ito. No, alam po natin na dinigit po sa atin na araw-araw sa atin 20,000, 22,000 ang nagpapositive po ng virus na ito mga kapatid. Saka napaka-strict ngayon sa atin mga kapatid. Yun. So, lalo pa kahapon yung kasama ko sa trabaho kung pamilya niya sa Pilipinas nilalagnat din sa akin din, nanay ko, kapatid ko, nilalagnat din sila. Sabi ko, puso ang lagnat. Yung pagpunta ka pa naman sa doktor, nakakatakot. Mas baliktad na nga, dati gustong-gusto magpa-doktor ang tao, ayaw ng tao magpa-doktor. Tulog na lang sa bahay. Gamot na lang sa bahay. Naggagamot na lang sila, no? Dahil mo sa sitwasyon na hindi maganda ngayon. Although, mag-ilang taon na po, magdadalawa na ba? Magdadalawa na, tignan nyo mga ako. May isa kasi akong nabasa na isa pong ba, sabi niya, isa pong analista mga ganitong sitwasyon, sabi niya, maximum daw ito 5 years. Sabi ko, grabe naman ito, 5 years. 5 years na hindi ko makakapunta na yung pa nila sinulat nila. Totoo. Nabasa ko ni Kuya Pastor. Ang maximum nito 5 years bago makuha yung tamang gamot. Kasi, honestly speaking, wala pa naman talagang curate na gamot. Puro mga yung vaccine na yan, puro mga trial, alam mga yan. Nasa, hindi pa talaga yung 100%. Ako, nakatatlong vaccine na ako. Mga kasama ko, nakatatlong vaccine na rin, nagpapasitive pa rin. Pero you know, kaya po, ang sitwasyon pa rin ay hindi maganda. But, we thank God. Kasi andyan po yung si Lord sa atin. Amen. Ang lagi kong sinasabi sa inyo mga kapatid, halos lahat ng kasama ko sa trabaho nag-positive. 3 lang kami hindi nag-positive at isa ako doon. Kaya sabi ko, Lord, napaka-buti mo talaga. No? Yung protection ni Lord. Kaya, sa wall ko, halos madadaanan ko araw-araw, kahit yung sa messenger ko, daming message, puro prayer request. Totoo po, puro prayer request. About COVID, about sakit, ang dami. Kaya sabi ko, Lord, itong prayer pala, ang dami nang nahabot, no? Lalo na ang kasagsagan. Kasagsagan, sabi ko, Lord, grabe. Minsan sabi, isipin mo na lang na saan ka nang maalala pag may pinagpipag-pipig sa'yo, you know? Pero hindi naman po. That is a great ministry from the Lord. Sana mag-ingat po tayo lagi. Amen. Sabi naman ng Bible, mag-ingat ka at iingatan ka rin ni Lord. Amen. Let us pray. Father in heaven, we thank you once again for this wonderful morning that you've given unto us, O God. Wonderful opportunity to worship your name, O God. Thank you sa pribilegyo muli, Panginoon, na binigay mo sa amin para po andito po kami magkasama-sama para po maitaas ang iyong pangalan. Lord, sa oras na ito, ang inyong pong lingkod ay nakatayo muli para po ibahagi ang iyong mga banal na salita. Lord, wala po akong kakayahan. Alam ko po na kung wala ka sa aking buhay ay can do nothing, O God. But Lord, at this very moment, I am depending onto your Holy Spirit, to your power, to your knowledge, to your wisdom, O God, na sa oras na ito, Panginoon, ikaw po ang manguna sa aking buhay. Ano man po yung mga pagkukulang ko rin, ano man po yung mga pagkakamali ko, Panginoon, sa inyong harapan, Lord. I acknowledge all my limitation, O God. Dahil, Panginoon, alam ko kung mali. So, ulitin ko po mga kapatid, magandang umaga po, or should I say, a blessed Friday morning po sa bawat isa. This is our last challenge this 2021. Amen. Naalala niyo po ba itong topic na to?
Peacemaker. Nung pagpasok ng January 2021, may tatlong challenge sa akong minisis noon. Una, be a servant, be a disciple, at ang pangatlo is, be a peacemaker this 2021. Ibig sabihin pala, naalayo na rin tayo, no? Yung be a servant sa be a disciple, itong peacemaker, umabot na rin ng September, no? Kala ko matatapos natin ng isang taon. Hindi pala. Ito na yung last, mga kapatid, na challenge. Na-challenge kayo about be a servant. Naging servant ba tayo sa Panginoon kahit may pandemic? Naging disciple ba tayo ng Diyos kahit may pandemic? Di ba? At itong pangatlo is, magiging peacemaker ba tayo kahit may pandemic? Peacemaker kasi, ano ba sa Tagalog ba sa peacemaker? Tagapamagitan? O sa gitna lagi? Amen? Kasi kahit pandemic minsan, marami pa rin mga hindi natin maalintana na bagay-bagay na magugulo, no? Kaya itong peacemaker, napakaganda po itong i-apply sa ating mga buhay. Ito na po yung last at ito na rin po yung huli, mga kapatid, na papag-aralan natin about peacemaker. Kung nakaraan ang pag-aralan po natin sa peacemaker is 3 things we must do or practice in order to become a peacemaker. Amen? Napag-aralan natin yung tatlo doon. Pero ngayon, ang pag-aaralan po natin is, ang topic pa rin is peacemaker, pero ang pag-aaralan naman po natin dito is 2 important things we need to know about being a peacemaker. Dalawang bagay lang na napakahalaga o importante na dapat natin malaman bilang isang tagapamagitan o gumigit na kapag may mga away. Amen. Napakasimple lang naman po ang ibig sabihin ng peacemaker eh. What is a peacemaker? Napakasimple lang. One who makes peace through reconciliation. Yan na po yung pinaka-simple na definition ng peacemaker. Ito yung taong bumigit na. Yung sinabi ko kapag may nanggugulo, may nag-aaway, may mga problema. Ito yung taong bumigit na. At ikaw yun. Tingnan mo yung katabi mo kung siya yan. Ngayon tumawa kayo. Walang sagot, Pastor. Meeting lang ha. Ah? Opo. Siya ba yan? Yung bumigit na kapag may away? Yung katabi mo? O baka sa ibang anak, parparubro. Ano ba? O, ano ba sa Tagalog yung magparparubro? Samson. Yan ba yung bumagatong o yan yung bumigit na kapag may gulo? Opo. O, diba? Napakasimple lang kasi ang ibig sabihin ng peacemaker. One who makes peace through reconciliation. Amen. Kapag may nagsumbong sa'yo, huwag mong kakampihan. Diba? Pagbatiin mo yung mga hindi nagkakaunawaan. Kaya ulitin natin. Tignan mo ulit yung katabi mo. Siya ba talaga yan? Opo. Baka hindi kayo makalimot sa katabi nyo. Nakalimod na pa sa may Likonin niyo yung katabi nyo. Amen. So, one who makes peace through reconciliation. They are the people who fix problem. They are the people who fix fighting. They are the people who fix conflict. Amen. Or they are the people who fix yung mga away-away, mga alitan. Amen. Si Thesaurus Dictionary, tinignan ko rin yung ibig sabihin. Sabi niya, sa definition niya is a person. Pwedeng tao, yung gumitna kapag may gulo. Pwedeng group. Amen. Yung tao, personal to. Na isang taong gumigit na para mag-ayos ng isang gulo. Pwede rin group. Amen. Kung wari, yung church, kung wari, yung barangay, pwede rin, di ba? At pwede rin isang mission na nag-ayos ng gulo. At sabi niya, that tries to make peace, especially by reconciling parties who disagree, fight, or conflict. Yan po ang trabaho ng mga peacemaker. Yung, gusto niyo bang maging peacemaker? Gusto niyo bang maging peacemaker? Let meeting na. Let meeting. Mahirap. Don't answer. Diba? Medyo mahirap pa yun. Mahirap bang maging peacemaker? I-apply muna. I-apply ba muna? Ito po, maganda kasi i-apply sa ating mga buhay ito eh. Biblical meaning of peacemaker. Ito po yung biblical meaning niya naman. Is one who is actively trying to reconcile people to God. Ito yun naman yung, kapag biblical meaning naman, ito yung taong nagre-reconcile yung relasyon ng Diyos sa katao.
Amen. Yun yung gumigit na naman. Sister, lumalayo ka na sa landas mo para sa Panginoon. Sister, nakakalimutan mo na si Lord. Ito naman yung tumutulong sa isang tao na nalalayo sa Panginoon. At nilalapit niya sa Panginoon. Ay kapatid, nakita ko medyo tumatagilid na yung pananampalataya mo. Amen. Hindi yung, dita ka lang, diyan ka lang. Buti ka sa'yo. O diba? Pero ito hindi. Kapag nakita niya yung isang kapatiran o isang kapatid na lumalayo sa pananampalataya, tinatapik niya ito. Kapatid, wake up. Pero sa mabuting paraan. Sa magandang approach. Huwag sa hindi magandang approach. Baka mamaya sasabihin niya sa'yo, Get out. ibabalik tayo. Ano ba yan? Ibabalik niya muna yung sinasabi mo. Di ba? Sa magandang approach. Ito yung mga taong nire-reconcile yung relasyon ng tao at sa Diyos at sa parehas niya kapwa-tao. Ito yung bilang meaning ng peacemaker. At ang may responsibilidad niya, lahat ng mga mananampalataya. We, as followers of the Lord Jesus Christ, we have this responsibility to be a peacemaker. Because the Lord Jesus Christ Himself, the perfect example of peacemaker. Amen. Siya mismo ang tagapamagitan. Habang gumagawa tayo, nakaluklok tayo sa kasalanan, He is the one, midget, siya yung nagmimidget para sa kanyang ama. Di ba? Siya ang ating midgeto. Kaya dapat din tayo mga mananampalataya, mga kapatid, dapat din po sana tayo lagi tayong magiging tagapamagitan. Laging nasa gitna kapag may mga nag-aaway. Amen. Ulitin ko po yung verse, Matthew chapter 5 verse 9, New International Version, ang sabi, Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Kaya kapag ikaw ay hindi peacemaker, you are not a children of God. Naku, Pastor, masakit yan ha. Ito ang sinabi nito ha. Biblia tayo ha. Ang sabi niya, Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Ang mga taong gumigitna, ang mga Kristiyanong gumigitna kapag may nag-aaway at may mga alitan, may mga conflict, they will call children of God. And the logic is, if you are not a peacemaker, if you are a troublemaker, you are a demon or you are a Satan, children. O diba? Kaya tignan mo ulit yung katabi mo kung anak yan ng Diyos. Ibig sabihin, peacemaker yan. So, ngayon, medyo nailang na kayo ng konti. Sigurado ba yan? Anak ng Diyos. Amen. Kasi kapag peacemaker ka, you are called blessed. Beatitudes to. Ayun, blessed. Ano ba sa Tagalog ang blessed? Pinagpala. Pinagpala ka pala pag gumigitna ka. Di ba? Kaya kapag may nagsumbong sa'yo, huwag ka munang magdidesisyon. Huwag ka munang magdidesisyon. Lagi kang nasa gitna muna. Amen? So pag-aaralan po natin yung dalawang importanteng bagay na kailangan nating malaman sa ito na. Ito na yung una. A peacemaker identifies and addresses conflict. Ang isa pong tagapamagitan o isa pong peacemaker, kailangan ina-identify niya muna yung problema para mai-address niya kung ano yung conflict. Amen. Hindi kapag may lumapit sa'yo, ikaw naman, taratat ka ng taratatak. Di ba? Hello? Hindi kapag may lumapit sa'yo, ibig sabihin, totoo yung sinasabi niya. Huwag kang magdidesisyon muna hanggat hindi mo alam yung sa kabilang parte. Kabilang side. Dahil na siguro sa nasaktan ka rin ng taong itong sinusumbong sa'yo, ay siyempre, normal reaction, dahil nasaktan ka niya noon, ito na yung pagkakataon mong gumante, dahil may kasama ka na. Di ba? Ito na yung pagkakataon mo para tabunan mo siya. Pero hindi. Bilang isang mananampalataya, ang sabi dito, a peacemaker, kapag peacemaker ka na, you need to identify the problem. Kailangan mo alamin muna yung problema bago ka magbibigay ng conclusion mo. Amen? Ito yung common mistake na kapag may nagpapa-advise sa atin, nagdidesisyon agad tayo.
At minsan, alam niyo po ba na napakahirap dapat kapag maging counselor ka? Sino po nag-aaral ng counseling? Sa counseling, lahat ng lumalapit sa'yo, kahit asawa mo, kahit partner mo, kahit kwan mo, kailangan mo balansin lahat, kahit pamilya mo. Hindi lahat ng nagsusumbong sa'yo ang sinasabi ay totoo. Minsan may mga kulang, may mga sobra. Kaya kailangan pumunta ka rin sa kabila, alamin mo rin. Identify mo muna yung problem. Ganyan po dapat ang isang peacemaker. Kailangan alamin mo, ano ba punot dulo? Kailangan aralin mo. Amen. At kapag naaral mo, nakapag-imbestiga ka na, nalaman mo na ang sitwasyon, saka ka doon magdidesisyon. At ang desisyon na yan, kailangan nandun ka pa rin sa gitna. Kapag peacemaker ka. Kahit sa counselor po, sa mga nagka-counseling, kapag ikaw ay counselor, huwag na huwag kang kakampi. Huwag na huwag kang kakampi. Magbigay ka man ng mga lituntunin doon, mga option lang, bayaan mong sila ang pumili. Amen. Ito ang gawin mo. Ay, pag ginawa niya, mas lalong lumala, baka masabi niya, tinuro mo kasi pangit naman pala. Di ba? Magbibigay ka lang ng option. At ang ito pinakamaganda mga kapatid, na kapag may mga problema talaga, kailangan talaga aralin yung problema. Kasi kapag hindi na-aral yung problema, yung conflict, dito nagkakulo-gulo. Kulkol, nakulkol. Alam niyo ba kapag nakulkol na, ano ba sa Tagalog yung nakulkol kasi? Nagbuhol-buhol na, naku. Kapag iba-iba na ang kanyang opinion, iba-iba na hindi mo alam yung paputat, mas mahirap. Kailangan talaga ito, i-identify muna natin yung conflict para ma-address mo kung ano yung sasabihin o anong gagawin. Amen. Ito yung pinakaunang gawin ng isang peacemaker. Ikaw yun, sabi ko kanina, tayo mga mananampalataya. At kapag ang isang Kristiyano, hindi po siya nagiging peacemaker, hindi po siya nagiging tagapamagitan, you will not called a children of God. Baka hindi totoong Kristiyano yan. Kasi ang totoong Kristiyano, ito po yung nagmamahal para mayroong pagkakaisa. Di ba? Ito po yung mga tumutulong. Kapag Kristiyano ka kasi dapat matulungin ka, mapagmahal ka, di ba? Ibig sabihin, kapag Kristiyano ka, isa ka rin tagapamagitan. Isa ka rin bumigit na kapag may mga suliranin. Dahil kapag hindi ka po bumigit na kapag may suliranin mga kapatid, dito na po nag-uumpisa yung tinatawag na mas lalong magulo. And it's sad to say, maraming Kristiyano ata hindi nagiging peacemaker. Ngayon, babalikan ko kayo ulit. Tignan mo ulit yung katabi mo. Kung naging peacemaker na ba yan? O, huwag kayong tumawa. Tignan nyo. Di ba? Nagpalala. Amen. Ayan. Dito pag-aaralan po natin, may tatlo tayong pag-aaralan dito mga kapatid. Alam niyo pa ang ibig sabihin ng conflict? A serious disagreement between people, organization, or countries, or opposing opinions. Ito, serious disagreement between people, pag-conflict. Ibig sabihin kasi minsan kapag may kaaway yung isang tao, minsan lumalapit sa iba para magsumbong. Di ba ganun yun? Minsan may nag-i-inbox sa'yo. Sino na nag-i-inbox sa'yo? Nagsusumbong. Yun ay duwag. Ibig sabihin, kapag may nagsusumbong sa'yo, may kaalitan, may conflict siya. Di ba? May problema siya. Kung ang pinag-usapan is disagreement. Minsan kasi, di ba, kahit kaibigan mo, kahit malapit sa'yo, kahit kamag-anak mo, minsan may conflict. Minsan na, kahit pa mo nandiyan sa katabi mo, nagkakaroon ka ng conflict. Hindi may iwasan, may problema. Oo, di ba? Kahit kapatiran mo, minsan may mga misunderstanding, di ba? Pero dapat may laging sumigit na para umayos. Kaya ang conflict talaga, pag sinabi mo kasi conflict, ano ba yung unang mapupunta sa isip niyo pag conflict? Sasabi mo conflict. Hindi nagkaunawaan. Di ba? Parang may hidwaan.
nagkaroon ng conflict. Kasi alam niyo minsan, hindi maiwasan, malamig ang hangin, minsan mainit ang hangin, iba yung napakinggan mo, iba rin yung napakinggan niya, kaya minsan hindi kayo nagkakaunawaan, nagkakaroon ng conflict. Pero dito mga kapatid, ang gusto ko lang, ang point ko lang dito, kailangan po natin na lahat ng naririnig po natin, pinapag-aralan muna natin. Lahat ng naririnig natin, iniimbestigahan muna natin. Amen. Huwag kayong, ano ba sa Tagalog, sa Ilocano, darasudos. Diba? Huwag kayong palalos-talos. Bilang isang mananampalataya, you need to identify the problem or the conflict. Alam niyo po ba na kapag tayo kasi mananampalataya, minsan lagi tayong nilalapitan ng mga tao gustong magpa-advise. Diba? Sino pong masubukan dito na nilapitan ng tao at nagpapa-advise sa kanya? To be honest. May isa naman. Wala naman ako sasabihin. Sabihin nyo lang kung totoo ba yung mga tao lumapit sa inyo na naman nagpa-advise sa inyo. Wala pa? Oh, mayroon naman pala eh. Oh, diba? Mayroon naman pala. Huwag kayo maya. Dahil ang sasabi ng tatanungin ko lang naman. Nabigyan niyo ba ng magandang gamot? Medyo. Parang naman. Kasi parang sa kan lang yun eh. Kapag ang isang pasyente at hindi yung sinabi yung totoong sakit, hindi ka gagaling. Pag pumunta ka sa doktor. Tama mali. Tama. Masakit pala ang ulo mo pero ang sinasabi mo sa doktor, masakit ang tiyan mo. Anong ibibigay niyang gamot? Sakit sa tiyan! Hindi yung sakit ng ulo mo hindi magagamot. Ganyan lang din po ang conflict. Kapag may conflict, sabihin mo yung totoo para ma-address ang tama yung gamot. Yung solusyon. Tama mali. Oo. Kaya sabi ko, pag pumunta ka sa doktor, masakit ang tiyan mo. Ang sasabihin mo, masakit ang ulo mo. Di bibigyan ka ng sakit ng ulo. Kasaka ka na uuwi, hindi ka gamot. Eh, mali yung binigay mo man eh. Ano ba yun? Oh. Mali eh. Yung prescription, mali eh. Ganon din po yung conflict. Kapag sinabi mo, hindi mo sinabi yung totoong problema at ang sinasabi mo ay kabulastugan, ay yung mali, ay hindi talaga mai-address, hindi maayos yung conflict. Pero kapag sinabi mo yung totoo, madali lang maayos yan. Amen. Ganyan din po, mabibigyan ng tamang solusyon. At ito nga yung sinabi ko sa inyo kanina, marami na rin pala lumapit sa inyo at nagpa-advise, nabigyan nyo ba ng tamang gamot? Pasabihin nyo sa akin yun, ibalik nyo, Pastor, mali ata kasi yung sinabi niya rin sa akin. Kaya maling gamot din nabigay ko. Hindi gumaling. Hindi gumaling. O diba? So, napakaganda po mga kapatid na ang isang Kristiyano, napakasaya na ikaw po ay, ang sarap kayang may nakikita kang nagbabate kapag may nag-aaway, di ba? Napakasaya sa pakiramdam na may mga tao na natulungan mong maayos ang kanilang problema. Rumit na. O yun, kanta pa noong 1990s yun eh. Nung kabataan namin ata, mga bata pa kami, di ba? Mga kababayan ko ba yun nung kumanta nun? Di ba? There are the three questions to ask ourselves. Does this behavior or situation dishonor God? Kapag nagiging peacemaker ba tayo, dishonor ba natin ang Diyos? Hindi naman, di ba? Nag-glorify ka ang Diyos, di ba? Naitataas nga ang pangalan ng Diyos. Amen. Kaya dapat tayo mga mananampalataya, mga kapatid, we need to be a peacemaker. Amen. Sa loob ng kwarto, sa loob ng accommodation mo, pamilya mo, kamag-anak mo, minsan, kamag-anak, laging kaaway, no? Ano pa yung mga kamag-anak ko ngayon dyan? Minsan hindi maiwasan. Di ba? Magkakapatid. Sasabihin naman ng mga matatanda, ako hindi kasi ako naniwala dito sa sinasabi ng matatanda eh. Pero, kung babasahin mo yung salita ng Lord, sabi nila, may black sheep sa pamilya talaga. Lahat ng pamilya may black sheep.
Totoo ba yun? Naniniwala kayo doon? Nasa lahat daw ng pamilya may black sheep. Nasa tao lang siguro naman yun, no? Pero ito ang masasabi ko mga kapatid, minsan talaga sa isang pamilya, hindi ko alam, no? At totoo rin, at nakita ko rin, at naramdaman ko rin, at nakita rin ng mata ko, na kahit sa magkakamag-anak, magkakapatid, nako, ang daming conflict. Kaya minsan maraming magkakamag-anak na kanya-kanya. Kahit nakita kang nangihinalo ka na, walang tutulong sa'yo. Pero kapag mga tambuhay mo, makikilala kang kamag-anak. Tumatawa ka naman. Di ba? Pag gumanda na ang buhay mo, tatawagin ka ng pinsan. Tatawagan ka ng pamangkin. Pero nung makita kawawa ka, hindi ka nililingon. Bakit? May conflict. Diba? Hindi na ayos. Pero dito mga kapatid, ang pinupunit ko lang dito tayo mga Kristiyano, kahit pa nasaktan tayo ng ating mga kamag-anak, kahit nasaktan ka man ng mga kapatid mo, makipag-ayos ka pa rin. Ha? We need to do the initiative. Kasi peacemaker po tayo eh. Hindi po tayo troublemaker. Kasi ako nasubukan ko po yan. Ako mismo na ang lumapit sa kanila. Oo. Noong una, halos ayaw ko rin pumunta. Halos ayaw ko rin pumunta sa kanilang mga bahay. Kasi inalikusta ako eh. Kasi, para bang, ginawa kaming hindi maganda yung buhay namin eh. Kaya minsan pag dumadaan ako sa tapat ng bahay nila, ayaw ko tumingin. Na makita ko yung kamag-anak ko. Ayaw ko tumingin. Oh. Ayaw ko talagang tumingin noon. Ayaw ko rin lumapit. Pero hindi pala maganda. Kapag ikaw ay tumanggap na sa ating Panginoong Jesucristo at sinasabi po natin na tayo ay maging peacemaker, tayo ay nag-initiative sa ibang tao, sa mga kaibigan, pero ang pamilya pala natin hindi natin naayos. Ang pangit din pala, no? Yes? Pag nandun ka, mga kaibigan mo napapagbati mo, nakikipagbati ka. Mga kasama mo sa trabaho, pag may nakakaaway ka, nakikipagbati ka. And what for in our family minsan, ang hirap natin makipagbati. Lalo na kapag may bahid na. Di ba? Ako ganyan din ako noon. Sabi ko, pag dumadaan, kahit nandito na ako sa abroad noon, pag dumadaan ako, hindi ko, kahit nakabukas yung bintana, hindi ako tumitingin, baka magkita kami ng mata eh. O, totoo po yan. Nahiya, hindi naman yung galit, yung nahiya yung sarili ko. So, pero nilakasan ko na lang yung loob ko. Tapos bunga ko nga umiyak din eh. Saka mag-anak eh. Yung una sabi ko sa inyo noon, na tinawag akong pamangkin, sabi ko, ngayon ko lang narinig ng pamangkin niya na, umalis. Yung tita. Nagpatimpla pa naman ng kape. Eh, bagong karating ko ng gabi. Madaling bumaga. Pumunta sa bahay. Timpla mo ng kape si auntie mo. Sabi ko naman sa kapatid ko. Eh, sabi ko, nung tinawag niya akong pamangkin, mukhang ata nagpantig yung tainga ko eh. Sabi ko, first time ko lang tinawag ng pamangkin ah. Nakita ko nung umalis na agad. Hindi na tinanggap yung kape. Hindi ko naman alam bakit nasabi ko yun. Oh, totoo yun. Nung bago ako dito sa abroad, unang bakasyon ko yun. Nakita ko yung mata, nakita ko na talagang lumuha yung mata niya. Hindi ko naman alam bakit nasabi ko na biglaan na first time kong nasabihan mo ako ng pamangkin. Umaga yun. Kita ko talaga lumuha. Umalis. Pero ako rin napayak din ako sa sarili ko na sabi ko, hindi pala, masama pala yun. Masakit din pala isipin. Oh, yung kape nga na hawak ng kapatid ko, nagulat eh. Ba't umalis? Sabi ng kapatid ko. Hindi rin ako nakapagsalita. Pero sinisisi ko rin ang sarili ko. Masakit din pala na sabi ko. Which is, doon ko nakita na sabi ko nga, minsan gumagawa ako ng message, tumatama din sa akin. Marami pa akong kamag-anak. Marami pa akong kamag-anak na hindi pa na minsan, totoo po yun. Yan din po yung prayer ko.
Kaya nga dati nung nag-birthday ang nanay ko last year, sabi ko, yung mga hindi namin hindi namin nakakausap ng kamag-anak, sabi ko, papuntahin lahat sa bahay. Oh. Pinaganda ko yung nanay ko, sabi ko, sige, kain kayo dyan sa bahay. Lahat kayo, yung mga hindi namin nakakausap. Pinapunta ko. O, pumunta naman sila. At least, hindi pa lang kung plastikan o ano, di ba? Baka napapanood pa mo ngayon. Mas lalo silang magalit sa akin. Hindi, pero ang point ko naman, maayos po. Maayos yung problema. Kasi ang pangit sa isang pamilya, magkakamag-anak naman. Ako talaga, minsan nga, pag naalala ko pa, pati utang, pati pa, nagugulan ako. Pero ngayon mga kapatid, let it go. Kailangan natin mag-ipag-ayos. Ang sarap na kapag, ako naiingit ako yung mga reunion, di ba? Ang sarap yung mga reunion ng mga pamilya. Nung nasa La Union kasi ako, nagpastor ako sa La Union, halos may mga reunion doon, tinatawag ako para magpa-pray yung mga pamilyang reunion nila. O, di ba? Ang sarap. Ang ganda tignan kapag yung isang pamilya, di ba? Kaya po, bilang isang mananampalataya, mga kapatid, we need to be a peacemaker. Kailangan ba? Ito, nag-glorify ang Diyos eh, sa ginagawa natin eh. Sige kuya, para mag-business tayo. Do you not know that your bodies are temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at price, therefore honor God with your bodies. Di ba, gamitin natin ang ating mga katawan para mag-glorify si Lord. Amen. Does it hurt the individual? Nakakasakit ba yung ginagawa po natin? Minsan nakakasakit kapag umiiwas ka sa isang tao. Tama ba rin? Tama. Di ba? Magkakasalubong kayo, naghanap ka ng butas na madadaanan, alam niya na nakita ka na malayo pa. Parang ayaw mong masalubong. It hurts. Sabi ka sila, di ba? Masakit. May sayaw-sayaw pa, di ba? Sa TikTok. Kaya minsan mga kapatid, sabi dito, respect for the Lord gives life. It's like a fountain that can save people from death. Amen. Hindi po niya para matapos na tayo. Does it hurt our relationship? Masakit talaga, no? Kapag may hidwaan talaga, masakit yung pagrelasyon, di ba? May magandang relasyon ba na kapag nagkakasakitan? Ha? Hindi maganda, di ba? Kahit sa pagkikipagkaibigan, kapag may iniinda, may hidwaan, masakit. Di ba? Yung broken hearted niya, masakit na eh. Di ba? Di ba? Broken hearted niya, masakit na. Eh, yun pa kaya. Lahat po tayo, may mga kanya-kanyang pamilya, may mga kaibigan. Pero ang gusto ko lang po dito mga kapatid, sana po lagi po tayong tagapamagitan. Lagi po tayong gumigit na kapag may problema. Anong oras na ba? Anong similya na ba? Ha? Alas po sila? Yeah, okay, 5 minutes. Bigyan ako 5 minutes. Tinti ko yan. Make every effort to keep yourself united in the Spirit, binding yourself together with peace. Ayan o. Dapat, lagi pong, ano bang peace kasi sa Tagalog? Kapayapaan. Kapayapaan ba? Peace. Shalom. Shalom sabi nila, di ba? Yeah. Oh, yeah. With peace, sabi niya, make every effort na magkaroon ng kapayapaan. Ang sarap kasi na pag may kapayapaan ka sa isip eh. Napanatagan, no? Kapag marami kang problema, nai-stress ka, ang hirap matulog. No? Sigurado. Oo, totoo po yun. Kapag marami kang iniisip, nakakataba ba yun? Oh. O, sige na nga. Agree ka na, Pastor? Pangalawa. Importante ito. A peacemaker control his or her anger. Kapag peacemaker ka na, kapag Kristiyano ka na, kaya nasabi ko sa inyo kanina, blessed are those peacemakers, they are called children of God, di ba? Kaya po ang isang peacemaker, he can control his anger.
So, ang isang Kristiyano dapat pala, nakokontrol mo na yung galit mo. Hello? Amen. Tingnan mo ulit yung katabi mo. Nagagalit ba yan minsan? Ayaw. Sobra kong nagalit yan. Baka kapag nagalit yan, hindi mo na maka-identify na Kristiyano. Si Percel, no? Nagtatapon na kung ano-ano. Di ba? Yung asawa hindi Kristiyano daw. Ito, may kwento. Yung asawa hindi Kristiyano. Kaya pag baliktad eh. Yung Kristiyano daw, kapag nagalit eh, lumilipad lahat eh, sa loob ng bahay eh. Pero dapat ang Kristiyano, sila yung mapag-tipi. Diba? Hindi magalitin. Kaya hindi ka pwedeng tawa. Excuse me. Kaya totoo yung sinabi kanina dun sa Matthew chapter 5 verse 9. Hindi ka pwedeng tawagin na anak ng Diyos kung ikaw ay baka ibalik mo sa akin, nagalit naman si Jesus Christ. Nagalit din naman ang Diyos sa Israel. Saan po sila nagalit? Yung mga ginagawang hindi maganda. Doon ka dapat magalit sa mga ginagawang hindi maganda. Di ba? Pero dito mga kapatid, ang point po kasi dito, ang isang pong tagapamagitan, kailangan lagi mong kinokontrol ang iyong galit. Kasi minsan, may mga taong nag-aaway. Yung sabi ko sa inyo kanina, may mga taong nag-aaway. Minsan yung, alam niyo, nakakita na ba kayo ng aktor na nag-aaway minsan, na kapag yung umaawat ninasaktan, kita niyo na yun? O, di ba? Siya na nga nanuntok eh. Ang dami kong nakita ganun. Live talaga. Minsan yung umaawat dahil nasaktan, siya na rin ang iba. Di ba? Siya na rin sa kirambon. Yung umaawat, siya na rin nagkismis. Yung umaawat, siya na rin ang... Di ba? Parang ganun lang yun eh. Yung gumigit na, hindi na. Yung umaayos ng gulo, hindi na. Dahil nasaktan, gumawi. Siya na mismo ang kakampi ng isa. O, di ba? Kaya dito mga kapatid, bilang isang peacemaker, kailangan marunong kang mag-control ng iyong galit. Amen. Kailangan po natin talaga yung i-control yung galit po natin. Kasi minsan yung galit, kapag hindi po natin nailabas yan, ang daming masasagasahan. Hindi lang ang sarili mo. Kahit ibang tao, kaya niyang sagasahan. Bakit? Kasi, pinoprovide niya o nagpro-provoke sa sarili mo na gumawa ka ng hindi maganda. Kasi nailalabas mo sa ibang kaparaan yung galit mo. Minsan yung galit mo nakakapagbitaw ka ng salitang hindi maganda and it does not honor God. It does not glorify God. Yeah. Sometimes even you, because of your anger nakakapag-curse ka ng isang tao. Di ba? Then, being a Christian, being a followers of the Lord Jesus Christ, and yet we are dreaming. Di ba, minsan nakagano tayo eh. May araw ka rin. Pangit po yun. Ako na nagsasabi, it does not honor God. May araw ka rin. Kasi ang sabi ni Lord, vengeance is mine. Yeah. Just leave it to the Lord. Kapag may problema ka, huwag kang magsasabi na, may araw ka rin. Kasi, ako mismo nagamit ko na yung salita na yan. Very, very bad pala sa harapan ng Panginoon. Hindi maganda. Kaya bilang isang mananampalataya, wag po natin gagamitin yung mga salitang ganyan. Kasi kapag sinabi mo may araw ka rin, ibig sabihin yun, you're pronouncing a curse with them. Mas maganda pang sabihin mo na lang, God bless you. Maganda mo sabihin mo, God bless you. Pastor, mayroon naman sabihin mo, God bless mo, pinapato ka na, God bless you. Pinagmumura ka. Pinagmumura ka na, sasabihin mo pa rin, God bless you, sister. Parang kung i-apply mo lang yung pag binato pa ng bato, batuin mo ng tinapay, parang gano'n naman yun, di ba? Yung application doon, yung practical. Masabi, kinikismis ka na, pastor, sasabihin mo pa rin, tayo tayo, sister, God bless you. Diba? Halika sister, magbirita tayo dito. Busugin
mo nang busugin, baka kumampi sa'yo. Ay, hindi naman gano'n, di ba? Hindi yun. Ha? Baka madulas. Ay, hindi rin yun. Di ba? Baka madulas, no? Hindi rin. Ang proper talaga mga kapatid, just pray with to the Lord. Amen. Ipag-pray natin kay Lord. Amen. Kailangan talaga kontrolin natin yung galit natin. Dahil kasi kapag hindi po natin na-control yung galit natin, maraming tao dahil sa kanilang galit, doon sila nagkakasala sa harapan ng Panginoon. At kapag hindi mo po na-control yung galit mo, delikado at delikado ang ibubunga sa iyong sarili. Amen. Makakapagsalita ka ng hindi maganda, at at the same time, yun, magkakasala ka sa harapan ng Panginoon. Dahil sa power of emotion lang yung galit eh. Diba? Emotion lang yun. Minsan nawawala. Diba? Kaya kailangan mong kontrolin. Kaya yung pag-aralan natin nakaraan, kailangan mayroon kang self-control. O, diba? Sino may self-control dito? Minsan. Yeah. Mayroon kang self-discipline. Ha? Eh, sino ba magpo-control sa sarili mo kung hindi ka? Kaya ka self-control eh. Hindi mo pwedeng ipa-control sa iba. Diba? Hindi ba yun? Kapag sinabi mong self-control, ikaw yung magpo-control. Hindi ako, hindi siya, hindi yung katabi mo. Ikaw. Kaya ka self eh. Self-control. Amen. Ayan. Kasi kapag mo naman, ayan, nag-prostrate ka, may nangaasar sa'yo. Kaya, minsan nagagalit ka, di ba? Totoo po yun. At yun, dahil sa iyong emotion, sa iyo yan. Ayan. Let all bitterness and wrath and anger tanggalin na po sa ating mga buhay bilang sa mananampalataya. Amen. Kasi tayo po ito, kapag naging peacemaker po tayo, kailangan dapat hindi tayo yung unang nagagalit. Kapag may nagsusumbong sa'yo, biglang ikaw naman yung nagagalit na, oo lang, bakit ka ganun galit? Dali mo nga dito sa harapan ko, nagugusgus ko yung mukha niya dito. Diba? Imbis na maayos, ikaw mismo ang nagsasabi ng, oh, kilala ko na talaga yan. O, diba? Kinukwento mo lang sinusunod. Ikaw naman ang nagagalit. Imbis na ikaw yung magpakalma, huwag kang magalit. Ikaw yung kwan, diba? Kilala ko. Dali mo dito sa aking harap, nagugusgus ko yan. O, diba? Naririnig ko yan sa mga matatanda eh. Kaya, mga kapatid, bago ka po saraduhan, ito po yung gusto ng Panginoon sa ating mga buhay bilang isang mananampalataya, yung nakasabi ko sa inyo nung nakaraan. Ano mang experience nyo sa buhay nung nakaraan? Marami man taong nakapasakit sa inyo, marami man taong nangalipusta sa inyo, marami man taong bagrabyado sa inyo. Ayun, nasa taas po tayo. Dulog nyo lagi sa Lord. Amen. Bahala ang Diyos. Yes. Leave it to the Lord. Si Lord po ang magbibigay ng ano ba yun? Judgment, hindi po tayo. Wala po tayong karapatang mag-judge. Leave it to the Lord. The Lord will judge us. Or the Lord will just to do the judgment sa atin, mga kapatid. Kasi sabi ko nga sa inyo, by experience mismo ako, nasubukan ko na rin nagganyan. Ay, yumaman lang ako babalikan ko kayo. Nasabi ko na rin yun. Honestly speaking, pag ako lang ang yumaman, sino kayo? Nasabi ko na rin po yan. Pero habang tumatagal, habang lumalalim ako sa pananampalataya, naintindihan ko na lahat po pala yung naimali. Pwede pala natin sabihin, Lord, ang sinabi ni Stephen, yung kinot niya kay Jesus Christ, Lord, forgive them, for they do not know what they are doing. Being a followers of the Lord. Tignan niyo si Stephen, di ba? Binabato na. Yeah. Binabato na, stone to death. Yeah. Habang binabato siya, sinasabi niya, Panginoon, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Alam nila kasi binabato siya eh. Di ba? Ano yung aral doon? Alam nila ang ginagawa nila, binabato siya eh. Pero ang sabi niya, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Sa spiritual, hindi nila nakikita. Di ba? Kaya po mga kapatid, whoever hurts you, whoever mistreat you, please, leave it to the Lord. Yes. Amen. Amen. I-voice out natin yan kay Lord. I-voice out natin yan kay Lord. Sa experience ko mga kapatid about mga problema
Siguro nakikita nyo akong ganito pero dami ko na rin luhang iniyakan kay Lord. Oo. Marami rin akong inubos na luha. Kaya po mga kapatid, Alam ko naubos na hero. pati, kung na rin nakakalo na rin. O, diba? Nakakaisip. Kasi nakakaisip kay Nanay Lorena. Kaya ako natalpo eh. Ito na po mga kapatid. Tapos na tayo tatlong challenge natin. Ang unang challenge natin, dapat maging totoong lingkod po tayo ng Diyos. Be a disciple, sabi ko noon. Be a servant, at be a peacemaker. Sa isa pong mananampalataya, dapat maging peacemaker po tayo. Tayo po yung laging gumigit na. Tayo po yung laging nag-aayos kapag may problema at conflict. Then, I believe with all my heart, the Lord will bless our lives. Not only our lives. Alam niyo po ba na hindi lamang po sa labas nagkakaroon ng conflict. Hindi lamang po sa pamilya nagkakaroon ng conflict. Hindi lamang po sa trabaho nagkakaroon ng conflict. Then, I tell you, even in the church, there will come conflict. At kapag nagkaroon man ng conflict, ang unang gagawin nyo, dumulog kayo kay Lord. Amen. Dumulog kayo kay Lord. Kasi si Lord ang bahalang umayos ng conflict. Then, the Lord will bless our lives. Hallelujah. God bless us all po mga kapatid.